Noong panahong iyon, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ng Pilipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" "Sino ako?" tanong niya. "Kayo ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila, kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro, "Lumayo ka, Satanas! Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Niloob ng Diyos na ipahayag ang kanyang sarili sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Hesukristo. Lahat ng kanyang ginawa at sinabi ay bahagi ng pagpapahayag ng Diyos sa tao. Kailangang maranasan ang kanyang presensya at pagkilos, dalhin ito at pagnilayan sa panalangin at hayaang mangusap ang Espiritu Santo ukol dito. Ibig sabihin, dapat maging buhay ang karanasan ng pagpapahayag ni Kristo sa bawat isa at matanggap ito sa personal na pamamaraan. Kailangang pumasok at angkinin ng bawat isa ang karanasang ito. Dalhin ito sa pagninilay at panalangin at kilalanin din ang presensya ng Diyos sa kanilang mismong buhay.